Habang naguguluhan pa ang mga babae sa trip ng rebelding ito, bigla namang pumasok ang isang lalaki at nagpakilala bilang si Yunyi mula sa Yun family. Sinabi niya na inutusan siya ng Emperor para arestuhin ang evil door na si Zhang Ho upang pagbayarin sa kanyang mga krimen. Sinabi din niya na huwag na itong magtangkang manlaban at sumuko na lamang. Nang marinig naman ng lalaki ang mga sinabi niya, bigla itong tumayo at hinarap si Yunyi. Nang makita naman niya ito, agad na hinawakan ni Yunyi ang kanyang espada at sinabi na huwag na siyang magtangkang lumaban. Ngunit sa kabila ng babalang ito, makikita ang nakakatakot na mukha ng lalaki, na tila may gustong sabihin sa kanya. Ngunit iba sa inaasahan ni Yunyi, bigla itong lumuhad at nagsimulang umiyak habang niyayakap ang kanyang hita, sinasabing sa wakas ay dumating na sila para arestuhin siya. Pagkatapos nito, sinabi ng rebelde na nagastos na niya ang lahat ng kanyang pag-aari, kaya nakiusap siya na arestuhin na siya upang magkaroon siya ng matutuluyan. Sa kabilang banda, si Yunyi ay sumisigaw at pilit na pinapaalis ang lalaki sa kanyang pagkakayakap sa hita dahil ang sipon nito ay kumakalat na sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, inilabas na sa gusali ang rebelde, ngunit habang ginagawa nila ito, makikitang nakangiti pa siya. Iniisip na sa ganitong paraan ay makikita siya ng kanilang leader. Naisip pa niya na hindi niya akalain na bilang isang doktor, haantong siya sa pagiging isang rebelde. Kasunod nito ay nagkaroon ng isang flashback 7 taon na ang nakalipas. Dito, makikitang pumunta sa kanya ang isang pasyente, sinasabing nagasgasan ang kanyang kamay. Sinabi naman ng doktor na maliit na isyu lamang iyon kaya ipaubaya na iyon sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang sandali ng paggagamot, maririnig na ang pasyente na nagsimulang sumigaw dahil ang maliit na gasgas sa kanyang kamay ay napalitan ng isang bali. Sa kabila nito, sinabi ng Dr. Kwak-Kwak na hindi siya dapat matakot dahil ibabalik niya iyon sa dati. Ngunit sa kanyang pagkagulat, matapos niyang gamutin ito, naputol na niya ang isa sa mga kamay at paa ng pasyente. Kaya kalaunan, naging wanted siya at tinaguri ang isang madman na mahilig magputol-putol ng katawan ng kanyang pasyente. Dahil sa pagiging wanted, napilitan siyang sumali sa mga rebelde at doon niya unang nakita ang kanilang leader na nahulog mula sa kalangitan. Habang naguguluhan ang mga taong nakasaksi sa pangyayaring ito, napaisip sila kung ang lalaki bang nahulog mula sa langit ay isang kinatawan ng Diyos. Habang iniisip nila ito, nagsimulang tumayo ang lalaki at sinabing nabali ang lahat ng kanyang mga buto dahil sa lakas ng impact. Sa kabilang banda, ang dating Dr. Kwak-Kwak ay napansin na buhay pa ito, kaya sinabi niya sa ating bida na maswerte siya dahil nandito ang isang doktor na tulad niya para gamutin siya. Dahil sa sinabi niyang ito, natuwa si Leon at sinabing kung ganoon, maswerte nga siya, at hinimok ang doktor na gamutin siya kaagad. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakaligtas si Leon at kalaunan ay naging leader ng mga rebelde. Samantala, sa kasalukuyan, nagulat si Dr. Kwak-Kwak dahil sa sandaling iyon, nakita niya na ang dati nilang leader ay nandoon din sa gitna ng mga tao. Kaya naisip niya na totoo nga ang tsismis na nasa loob ng Kapitolyo ang kanilang leader. Habang iniisip pa niya iyon, tumutok sa kanyang leeg ang espada ni Yunyi at tinanong siya kung ano ang tinitingnan niya, at kung may nakita ba siyang kasamahan sa mga tao sa paligid. Nagsimulang magdahilan ang doktor, sinasabing nagkakamali siya ng pagkakaintindi dahil bakit pa siya titingin sa iba gayong kasama na niya ang isang napakapoging lalaki. Dahil sa sinabi niyang ito, nagsimulang magpanik si Yunyi at lalo pang itinutok ang espada sa doktor, sinasabing huwag na itong magpanggap at sabihin ang tunay niyang dahilan sa pagpunta sa brothel na iyon. Hindi naman nahihiyang sinabi ni Dr. Kwak-Kwak na ang dahilan ng pagpunta niya roon ay dahil nakatanggap siya ng impormasyon na may mayaman at pogi doon, dahil iyon ang tipo niya. Dahil sa sinabi niyang ito, galit na sinabi ni Yunyi na alisin na sa kanyang harapan ang Meniokis na lalaking iyon. Samantala, si Dr. Kwak-Kwak ay pilit pa ring inaasar si Yunyi. Sa kabilang banda, nang makita ni Leon ang lahat ng nangyayaring iyon, napaisip siya kung sinadya bang magpahuli ng doktor para mahanap siya. Ngunit natigilan siya sa pag-iisip nang lumapit sa kanya ang kanyang asawa at tinanong kung ano ang iniisip niya. Ngumiti si Leon at sinabing wala iyon,
dahil naisip lamang niya kung sakaling may mangyari sa kanya, hahanapin din ba siya ng asawa niya. Diretsahan namang sinabi ng kanyang asawa na hindi. Napakamot naman sa ulo si Leon nang marinig ito, ngunit nilinaw ng kanyang asawa na ang ibig niyang sabihin ay hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya habang siya ay nasa tabi niya. Kinagabihan, makikitang tumatalon si Leon sa ibabaw ng mga bubong, at makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa kulungan na pinagdalhan sa dati niyang kasamahan. Kasunod nito ay sinabi niya na oras na para bisitahin ang Dr. Quack-Quack ng kanilang dating army. Ang Great Chance Heavenly Prison ay ang pinakamahigpit na seguridad na kulungan sa buong Kapitolyo. Mayroon pang kwento na noong unang panahon, ang pinakamahusay na mga master ng mga rebelde ay nagpunta dito para iligtas ang ilan sa kanilang mga kasamahan, ngunit pagpasok pa lamang nila sa entrance ng kulungan ay nabali na kaagad ang hita ng isa sa kanila. Samantala, habang nagroronda ang ilan sa mga gwardiya, tinanong ng isa kung talaga bang wala pang sinuman ang nakapasok at nakatakas sa kulungang ito. Nakangiti namang sinabi ng kanilang leader na tama siya. Idinagdag pa nga niya na kung mayroong makakapuslit sa kulungang ito, papayag siyang iputan siya sa kanyang ulo ng kanyang asawa pag-uwi niya sa kanilang bahay. Kasabay naman ng pag-uusap nilang ito, mapapansin na mayroong mabilis na dumaan sa kanilang tabi. Kasunod nito, napansin ng Dr. Quack-Quack na dumating na doon ang kanilang leader. Sinabi niya na gaya ng kanyang inaasahan, darating siya dito. Nanatili namang nakangiti sa kanya si Leon at pagkatapos ay sinabi sa doktor na medyo matagal na rin noong huli silang nagkita, at tinawag pa nga niya ang lalaki na ito bilang Big Bird. Sinabi naman ni Big Bird na gaya ng kanyang inaasahan, madali lang para sa kanilang dating leader na makapuslit sa pinagmamalaking kulungang ito ng mga taga-imperyo. Idinagdag pa niya na gaya ito ng kanyang inaasahan sa taong kanyang iniligtas. Nang marinig naman ito, napaisip si Leon kung kailan siya niligtas ng Dr. Quack-Quack na ito dahil wala siyang maalala na nangyaring ganoon. Ngunit makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip, tinanong niya kung ang tinutukoy ba niya ay noong panahon na mahulog siya sa kalangitan. Naalala pa nga niya na matapos siyang gamutin nito, kinailangan niyang mahiga sa kama sa loob ng 3 buwan. Sa kabutihang palad, matibay ang kanyang buhay kaya nakayanan niyang makasurvive sa panggagamot ng Dr. Quack-Quack na ito. Nangatwiran naman si Big Bird na aksidente lamang ang nangyaring iyon, ngunit hindi naman nagalit si Leon at sinabi na mayroon din namang magandang nangyari. Dahil sa insidenteng iyon, nalaman niya na mayroon siyang espesyal na pangangatawan, dahil matapos siyang gumaling, nalaman niya na kaya niyang mag-absorb ng True Ki para palakasin ang kanyang katawan. Iyon din ang naging dahilan kung bakit mabilis siyang lumakas. Ngunit sa kabila nito, mayroon ding malaking kahinaan ang kakayahan niyang iyon. Habang lumalakas siya, ang kanyang problema sa paglalagas ng kanyang buhok ay lumalala. Sa kabutihang palad, ang Dr. Quack-Quack ay mayroong secret medicine para sa pagkalagas ng buhok kaya dahil dito ay hindi siya nakalbo. Dahil kung nagkataon, baka hindi niya napangasawa ang kanyang magandang asawa. Tinanong naman ni Big Bird kung ang babaeng kasama ba niya noon ay ang kanyang asawa. Sinabi din niya na kung iyon nga ay napakaganda nga nito, kaya talagang maswerte siya sa kanya. Ngunit nang sasabihin na niya kung ano talaga ang kanyang problema, bigla namang sinabi ni Leon na ang pagbisita niya dito ay tapos na kaya aalis na siya, dahil marahil ay hinihintay na siya ng kanyang asawa sa kanyang bahay. Nagalit naman si Big Bird, sinasabing bumalik siya dahil hindi pa siya tapos sa kanyang mga sasabihin. Kasunod nito ay sinabi niya na ang dahilan ng paghahanap niya sa kanya ay dahil dumanas siya ng key deviation, at sa kanyang palagay ay hindi na siya magtatagal. Kasunod nito, tinanong niya si Leon kung mayroon ba siyang alam na paraan para malampasan niya ang pagsubok na ito, dahil sa pagkakaalam niya, siya ang pinakamalakas na tao pagdating sa martial arts. Dahil naman sa mga sinabi niyang ito, sinabi ni Leon na tama nga siya nang nilapitan dahil sa nakalipas na mga taon ay nakapag-research na rin siya pagdating sa mga medical na mga kakayahan, at sa kanyang palagay, ang kanyang natutunan ay kayang gamutin ang lahat ng klase ng sakit. Dahil naman sa mga sinabi niyang ito, natuwa ng gusto si Big Bird at tinanong kung talaga bang maliligtas na nga siya.
Ngunit biglang natigilan ang Dr. Quack Quack dahil ang kaharap pala niya ay mas matindi pa sa mga scammer. Sinabi nito na ang alam niyang gamot ay ang pag-inom ng maraming mainit na tubig, dahil napatunayan niya na iyon ang gamot sa lahat ng klase ng sakit. Sa pagkarinig naman nito, nagsimulang map-icon si Big Bird, sinasabing mas mabuti pang umalis na siya, dahil baka ma-high blood na siya at mapaaga pa ang kanyang pagkamatay. Sinabi naman ni Leon na hindi siya nagbibiro, dahil sa taglay niyang pangangatawan ay hindi siya makakaranas ng key deviation. Pagkatapos nito, humingi siya ng pasensya dahil ang tanging maitutulong lamang niya sa kanya ay ang pagbibigay ng isang bagay na nagkakahalaga ng lahat ng kanyang pag-aari. Nang marinig naman ito, natuwa ng husto si Big Bird. Ngunit sa sandaling iyon, inabot ni Leon ang 3 piraso ng tinapay, kaya dahil dito ay nagsimula na namang magalit si Big Bird, tinatanong kung ito na ba ang sinasabi niya na nagkakahalaga ng lahat ng kanyang pag-aari. Sinabi naman ni Leon na nagkakahalaga ito ng 5 sentimo at umutang pa nga siya sa kanyang asawa para madagdagan ang pambili niya. Ngunit kinabukasan, kailangan niya rin itong bayaran, at magiging mas malaki na ang tubo nito. Nang marinig naman ang lahat ng sinabi niyang ito, sinabi ni Big Bird na hindi niya akalain na ang kanilang malakas at makisig na leader ay naging isa na lamang, under, sa kanyang asawa. Kasunod nito, hindi na siya nakipagtalo pa at sinabi na lamang na maganda rin na kahit bago siya mamatay ay nakita pa niya ang kanilang leader. Sinabi naman ni Leon na huwag magsalita ng mga masasamang bagay dahil naniniwala siya na ang buhay ni Big Bird ay masyadong matigas at hindi basta-basta matatapos. Samantala, si Big Bird ay biglang naging seryoso at sinabi na mayroon siyang impormasyon na kailangan niyang bigyan ng pansin. Sinabi niya na dahil kakaupo pa lamang ng bagong emperor, ang Imperial Court ay mahina pa kaya ang mga aristokratikong pamilya ay kumikilos na para simulan ang kanilang mga masasamang plano, lalong-lalo na ang Buwang family. Idinagdag pa niya na hindi lamang nakipagsanib puwersa ang mga ito sa mga dati nilang kasamahan, tila mayroon pa silang masamang mga binabalak. At sa kanyang palagay, hindi yun simple. At baka ang buong Kapitolyo o ang buong imperyo ay kasama sa plano nilang ito. Sinabi naman ni Leon sa kanya na tatandaan niya ang kanyang mga tagubilin, ngunit sa ngayon ay aalis na muna siya. Matapos namang umalis ni Leon sa lugar, sakto namang pumasok si Yunyi at tinanong si Big Bird kung mayroon bang taong pumunta dito kanina. Si Big Bird naman ay sinubukang baguhin ang usapan at sinabing masyadong kahali-hali na si Yunyi. At marahil gumagawa lamang ito ng dahilan para makasama siya sa kulungan niya, kaya dahil dito ay labis siyang naging masaya sa ginagawa nito para sa kanya. Hindi naman malaman ni Yunyi kung ano ang sasabihin niya sa napakalaking bayot na ito, kaya naisip niya na baka kalabawin siya nito pag hindi niya ito napansin kaagad. Samantala, si Leon, habang naglalakbay sa ibabaw ng mga bubong, ay naisip na mukhang talagang gustong magkagulo ng Buwang family na ito. Naisip pa nga niya na dahil limitado lamang ang kanyang impormasyon, kailangan niyang magpunta sa monghe at magtanong dito ng iba pang impormasyon. Ngunit naisip din niya na kung ano man ang mangyari sa kasalukuyang emperor, labas na siya doon, dahil ang mahalaga lamang sa kanya ay hindi magulo ang kanilang ordinaryong buhay kasama ang kanyang asawa. Kasabay nito, napaisip din siya kung ano ang dapat niyang gawin para turuan ng leksyon ang mga aristokratikong pamilya na ito upang tigilan ng mga ito ang panggugulo sa lugar na kanilang tinitirhan. Kinabukasan, sa Longshan Temple, makikitang abala ang mga tao sa pagpunta dito, at sa gitna nito ay abala rin sa pagdarasal ang abot ng templo na si Master Kung Wen. Sa lugar na ito, abala ang abot sa pagbibigay ng tulong sa mga pulubi, kaya nakabuo sila ng isang intelligence network na tinawag nilang Gusay Gang, at nangyari na sila ang naging pinaka-inform na mga tao sa kanilang bayan. Kahit pa nga ang mga lihim na nangyari sa loob ng kulungan ay nalaman din nila sa tulong ng mga pulubi. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Li Zhu, tinatanong ang monghe kung saan nakatira ang leader ng mga rebelde. Sinabi naman ng monghe na hindi siya ang unang taong nagtanong nito sa kanya, ngunit nangangako siya sa harapan ni Buddha na hindi niya alam kung nasaan ang taong tinutukoy niya. Ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang sasabihin, bigla siyang nagulat dahil biglang lumitaw si Leon sa kanyang harapan at binati siya. Kaya dahil dito,
napabulong na lamang siya, humihingi ng patawad kay Buddha dahil sa kanyang mga sinabi. Samantala, nang makita sila ni Li Zhu, agad niyang tinanong ang mag-asawa kung ano ang ginagawa nila dito. Sinabi naman ni Li Yun na narinig niya na ang mga wishing trees dito ay napaka-epektibo, lalo na para sa mga mag-asawa, kaya nagpunta sila para magsabit din ng kanilang sariling kahilingan. Samantala, tinanong ni Li Zhu si Isabel kung naniniwala ba siya sa ganitong mga bagay. Nang marinig ng monghe ang pangalan nito, naisip niya na ito ay kapareho ng mga miyembro ng royal family. Kaya sa sandaling iyon, tinitigan niya ang itsura nito, at matapos niyang gawin iyon, nagulat siya dahil ito mismo ang bagong empress. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung paanong nangyari na ang leader ng mga rebelde at ang empress ng imperyo ay naging mag-asawa. Naisip pa nga niya na hindi siya maaaring magkamali dahil noong koronahan ang bagong empress, dumalo pa nga siya doon. Habang pinagmamasdan niya kung gaano kasweet ang dalawa, napatanong siya sa kanyang sarili kung nananaginip lang ba siya, dahil ang pinakamalakas na leader ng mga rebelde na nagbigay ng takot sa mundo at ang bagong empress ay ngayon ay mag-asawa na. Samantala, sinabi ni Li Zhu na dahil nakagawa na siya ng kanyang kahilingan, mauuna na siyang umalis, dahil ayaw din niyang maging third wheel sa kanilang dalawa. Kasunod nito, lumapit naman sa kanila ang monghe, sinasabing hindi niya kayang solusyonan ang mga problema nila tungkol sa kanilang relasyon. Nagtaka naman ang dalawa sa sinasabi nito, kaya nang makita ito ng monghe, sinabi niya na nagkamali lang siya sa kanyang sinabi dahil kapag tumatanda ang isa, kung ano-ano na ang nasasabi nito. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na base sa kanilang reaksyon, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Pagkatapos nito, nagtungo na ang mag-asawa kasama ang monghe sa wishing tree. Dito, sinabi ng monghe na parami ng parami ang mga taong nagpupunta dito dahil para sa kanila ay epektibo ang wishing tree na ito. Dagdag pa niya na ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng kanilang benefactor na si Li Yun. Habang nag-uusap sila, napansin ni Li Yun ang ilang mga monghe na kinakausap ang isang taong nagpunta doon. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa mga monghe na napansin niya na mayroon itong masamang enerhiya sa kanyang katawan at sa hinaharap ay daranas siya ng matinding sakuna. Kaya inimok niya ang taong ito na gumawa ng kahilingan para hindi matuloy ang sakunang iyon. Ngunit habang sinasabi nila ito, mukhang hindi sila mga monghe, at sa halip ay parang mga gangster sa kanto na pinipilit ang kawawang lalaki na magbigay ng donasyon para sa kanyang kaligtasan. Idinagdag pa nga ng mga ito na kung hindi niya gagawin iyon, baka mas mapabilis ang mararanasan niyang sakuna. Dahil naman sa takot, ginawa pang 10 ng lalaki ang kanyang kahilingan at sinabi na huwag na siyang suklian. Nang makita ito ni Li Yun, sinabi niya na dahil sa mga mongheng ito, hindi na mamamrobalma ang templo sa pagpasok ng mga donasyon sa kanila. Samantala, matapos isulat ng mag-asawa ang kanilang kahilingan, sinabi ng monghe na pwede na nila itong isabit sa puno. Matama namang pinagmasdan ng mag-asawa ang puno, at pagkatapos nilang gawin ito, pumunta na si Leon sa monghe at sinabi na mayroon siyang gustong itanong sa kanya, at iyon ay tungkol sa buwang family at kung ano ang binabalak ng mga ito. Sinabi naman ng monghe na bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong layunin ng pamilyang ito, ang alam niya ay ang isang tindahan ay may kinalaman sa kanila. Kaya kung gusto talagang malaman ni Leon ang layunin nila, ipinayo niya na magpunta doon para mag-imbestiga. Matapos marinig ito, nagpasalamat si Leon at sinabing sapat na ang impormasyong iyon. Ang monghe naman, habang pinagmamasdan ng masayang mag-asawa na nag-uusap, ay naisip na talagang nakakamangha ang kapalaran ng mga tao. Hindi niya moari kung paano naging mag-asawa ang dalawang ito. Naisip pa nga niya na kung isang araw ay madiskubre ng dalawa ang tunay nilang pagkatao, ano kaya ang kanilang gagawin? Magsisimula kaya silang maglaban dahil sa kanilang magkasalungat na paniniwala, o mas pipiliin nila ang kanilang nabuong pag-ibig sa isa't isa? Ngunit naisip din ng monghe na kung mangyayari iyon, talagang napakalaking kasayangan na masira ang kanilang pag-iibigan dahil lamang sa kanilang totoong pagkatao. Samantala, sa puno, makikita ang isinulat ng dalawa, kung saan isinulat ni Leon na humihiling siya na maging magkasama sila ng kanyang asawa habang buhay,
habang si Isabel naman ay hiniling ang kaparehong bagay na hiniling ng kanyang asawa. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.